Good morning everyone! Welcome back sa aming YouTube channel. And today, ang tutorial na ito ay how to get your global entry. So, dun sa global entry, kasama na yung TSA pre-check. Ano ba yung global entry? Ito ay membership program ng US Custom and Border Protection kung saan mas mapapabilis for pre-approved travelers kapag karating mo sa US. So, kunyari galing ka sa Pinas and mahaba yung lines, merong designated na line for global entry traveler. Una, i-check mo kung eligible ka. Sino lang ang pwedeng mag-apply? US citizen, US lawful permanent resident or green card holders, mga citizen ng mga selected na other countries. For example, Germany, South Korea, and Mexico. Pero kung gusto nyong i-verify, pwede nyo rin i-check sa kanilang website. Kasi yun lang yung lumabas sa aking research. So, mas okay, disclaimer lang po. Ito po ay sa aking research lamang and you can verify on your own. Research po tayo. Then, sino pa? Applicants dapat ay hindi na-convict ng any criminal violations or any criminal cases. Okay? Dapat wala kang kaso. Or kung wala ka namang kaso, dapat hindi ka nag-violate ng customs before. Hindi ka nag-TNT sa ibang bansa, wala ka ganung record. Okay, step 2 naman, kailangan mo gumawa ng TTP account. Ano yung TTP account? Trusted Traveler Program. So, pupunta ka sa TTP website. Ililink ko yung website sa comments section. Tapos, magsa-sign up ka para makapaggawa ka ng account. Doon, ilalagay mo yung personal information, full name, date of birth, address, and email. Pero paano kung hindi ako comfortable to share? Yun lang, hindi ka talaga ma-approve kung hindi mo i-share yung mga personal information. After mo makagawa ng account, gagawa ka ng strong password. So, I suggest maggawa kayo ng mga weird characters or signs para maging ma-approve yung password nyo. Step 3, complete the online application. So, nakapag-sign up ka na, it means may account ka na. Ibabalik ka nila doon sa account mo. Ang gagawin mo ng sunod doon ay magla-login. Ang pipiliin mo, global entry. Kasi 120 lang naman yon, $120. Kasama doon ng TSA pre-check. Initially, TSA pre-check lang kukunin ko. Pero, mag-a-add lang ako ng few dollars. Global entry plus TSA pre-check na ang magiging membership ko. I will save a lot of money kasi 5 years na validity ng membership ko. Next, pagkapili mo ng global entry sa list of trusted traveler program, mag-fill out ka na ng form. Medyo mahaba siya. Ano yung mga included doon? Ilalagay mo yung travel history mo for the past 5 years. Paano kung OFW ako tapos hindi ko na maalala kung kailan ako nagpunta or nag-work or umalis sa bansang yon? Madali lang yon. Kasi buksan nyo lang po yung passport nyo, makikita nyo kung kailan yung validity ng inyong visa sa country na yon. Doon ko inestimate, tapos tiningnan ko yung mga throwback pictures ko noon. So, dumating ako sa bansang ito sa Middle East ng gantong month at year. Or na-approve ang visa ko ng gantong time frame. So, ang ginawa ko, bumalik ako sa aking mga social media accounts, yung mga story ko before, yung mga messages ko before, and aking mga pictures dati. So, tiningnan ko lang yung lahat yon hanggang makita ko kung anong date ako nag-fly sa country na yon. Tapos, yung pabalik naman, tiningnan ko lang din kung ano yung last day ko dun sa social media accounts ko. Kasi I remember na nag-post ako noon na nagpaalam ako, ganun. And also, you can check your emails kasi minsan 'di ba may fill upan kang e-signature or may isa-send sila sa'yo, yung COE mo. Minsan naman yung COE mo ibibigay nila na actual, na printed na. So, yun yung mga titingnan mo para malaman mo kung kailan ka umalis sa bansang yon. Kasi, syempre, ang tagal na nga naman ng 5 years. Tapos, kung nag-travel naman kayo abroad, ayun, gusto nila medyo exact yung date talaga. So, kung mahirapan kayo manghula, tingnan nyo lang yung visa nyo.
And ngayon naman sa digital age natin, halos lahat naman tayo nagpo-post na, 'di ba? Kesyo close friends 'yan or social media or publicly, malalaman na natin yung exact date kasi nandodo'n na yun, nakalagay na rin yun sa mismong, stories natin. Next, provide employment information. So yun, for the past 5 years din. Paano kung freelancer lang ako for the past 5 years? Okay lang yun, pero kailangan niyo lang talagang ilagay yung date kung kailan kayo na-hire sa company na yun. Kasi dun sila magba-background check. Para makita nila kung align ba yung mga sinasabi mo na, "O nag-travel ka sa bansang 'to pero employed ka pala sa gan'tong company ng parang hindi hindi ba aligned na yung mga sinasabi mo." So dun nila malalaman kung nagsisinungaling ka or gawa-gawaan lang yun. Next, answer security related question. Ito naman yung mga question ay meron ka bang criminal records before or yung mga gano'n na lang. So ipa-flash ko dito yung mga example kasi I printed mine and makikita naman do'n. So yun naman, yun yung, usual question. So I can share it with you guys. Tapos, pay the $120 non-refundable application fee. It is valid for 5 years. Pero sabi niyo, "Oh, bakit nung nag-Google ako 100 lang?" Ako po, as of 2024, November 2024, $120 na po. And common lang po talaga na nag increase sila. Kesyo every 5 years or every year, hindi ko po alam kung gaano kadalas sila nag increase. Pero based on my experience, halos lahat po dito ng mga documents na kukunin niyo, usually nag increase talaga sila and they have the rights to do that. And paano kung hindi naman ako pumasa? Sabi po dito non-refundable. Wala na po talaga yun. Kaya galingan niyo po sa interview and dapat maayos yung inyong application form para hindi sayang ang inyong binayad. Step 4, magwe-wait na po kayo, mag-aantay na sa conditional approval. Ano yung conditional approval? The moment na nag-submit na po kayo nung mga fill out nyo pong form, may mag-email po sa inyo, conditionally approved. So, ibig ay sabihin po nun, nire-review pa ng CBP or ng taga-customs yung inyong application form. And possible na 2 to 6 weeks sila bago nila talaga ma-check lahat ng documents na ipinasa nyo or information. Makakatanggap po kayo ng email notification kung updated na yung application status nyo. Makikita nyo doon, your application is received, your application is conditionally approved. Tapos, kailangan yung mag-login. Kapag may nare-receive kayo mga notif sa email, i-check nyo, 'di ba sinasabi do'n, papakita ko yung example. Sinasabi do'n na, may email notification kayo galing TTP. Kailangan yung i-login para malaman niyo kung ano 'yun. Tapos magkakaroon na kayo do'n ng option to schedule your interview. And ang maganda po sa mga taga-customs dito, sobrang dami pong available na time slots. Kahit na sabihin niyong full-time kayo nagwo-work, talagang sulit po ang pagpunta. They have as early as 4 AM na time slot and as late as 9:10 PM. So sabi ko, "Wow, sobrang convenient naman nito." Kasi lalo na kami, nagwo-work kami full-time tapos sa gabi ang dami pa naming ginagawa, nag-aaral pa ako. Tapos si Ram siya yung nag-aasikaso dito sa bahay. Sobrang convenient ng gano'n. Sabi ko nga, "Sana gano'n din sa Pinas." Ako, charot lang, pero sana nga. Step 5, mag schedule na kayo ng in-person interview. Baka may makita kayo diyan nakalagay, virtual interview or in-person interview. Based on my experience po, nakita ko rin 'yun. Pero nung nag-schedule na ako, ang lumabas lamang ay in-person interview. And meron lang dalawa na malapit sa akin and ang pinili ko po ay yung nasa LAX. Makikita niyo na conditionally approved na. Yun na yun, makikita niyo yung option na makakapag-schedule kayo ng interview sa Global Entry Enrollment Center. So, pipili kayo ng location na convenient sa inyo. Mabilis po mapuno yung appointment kahit sobrang dami. Kaya, kailangan nyo lang i-check regularly kung yung araw na puwede kayo ay hindi available. So, check lang kayo ng check. Minsan naman kasi may lalabas ulit na available.
Meron ding mga airports na nag-o-offer ng enrollment on arrival. Kung saan inaalaw kayo na makumpleto yung interview kapag pabalik na kayo sa US galing sa international trip. And since hindi pa po ako nag-international other than Mexico, hindi ko pa po nakikita yung enrollment on arrival. Step 6, prepare for your interview. Ano ba yung kailangan dalhin ng mga documents kapag mag-interview? Unang-una, passport. Kailangan po valid. Kailangan matagal pang expiry date. Okay? Paano naman kung marami akong passport? So, dalhin nyo na lang din just in case they will check your travel history for the past 5 years. Pero ang pinakakailangan po dyan, yung valid passport. Next, proof of residency. So, dahil nga po allowed lang to sa mga US residents and citizens, so, meron po yan nalalabas na mga list. Unang-una, driver's license. Pangalawa, utility bill. So, paano naman kung wala ako ng kahit ano na ito? Mahirap po yun kasi kailangan po ng may residency. Next, conditional approved letter. Yun ay ipiprint nyo from your TTP account. So, yung TTP account nyo sa left side, upper left side, may option doon na download and print. Pangatlo, other documents na nagko-confirm ng inyong current address. Ano ba yun? Kunyari, nag-write ng letter sa inyo ang insurance, pwede yon. Nag-write ng letter sa inyo ang SSN, pwede yon. Nag-write ng letter sa inyo yung California Real ID, pwede yon. Dahil meron po akong dala na utility bill at mga mail confirming my current address. At dala ko rin yung California Real ID ko at saka Employment ID, EAD. So, ang dami ko pong dala talaga kasi sabi ko, mas okay na prepare ka sa babalik ako dito or ibagsak nila ako, sayang yung 120 ko. Step 7, attend kayo ng interview nyo. Kailangan prepared po kayo na mag-answer ng mga questions. Okay? Isang tanong, isang sagot. At saka yung mga travel history nyo, dapat kung anong sinulat nyo, yun din ang sasabihin nyo sa immigration officer or customs officer. Nung pagdating ko, ang haba ng pila. Pero, pagdating ko pa lang, pinapasok na ako. Tapos, kakaupo ko pa lang, ako na yung sunod. Pagdating ko, "Hi sir, good morning." Gumanon ako. "Hi, good morning. Can I have your passport please?" Bigay si passport. "Can I have your green card?" Bigay si green card. Ano yung mga questions usually? Ang tinanong, dahil 5 minutes lang yung akin, talaga sobrang bilis. Nagulat din ako kasi yung mga nauna sa akin, andun pa din. Ang question lang sa akin, anong pangalan ko, anong trabaho ko, saan ako nakatira. May isa pang tanong sa akin, ano yung inaaral ko, and saan ako nag-aaral. Ayun lang. Ayun lang ang tanong sa akin. Sobrang bilis lamang ng interview. Ang sabi niya sa akin, "I don't see any problem in here." So, ganun lang. "I will submit this for approval and you will receive a mail 2 to 3 weeks." Sabi ko, ano? So, it means approved, di ba? After a minute, naka-receive na ako ng email, papakita ko dito sa screen, na approve na daw ako. And eto yung email, basahin nyo na lang. So, sabi naman din dito, kapag approve, makaka-receive ka agad ng global entry membership on the spot. And that's what I receive. So, after nun, inad na namin yung membership number ko sa aming travel kasi we're going to San Francisco and New York next month and on January. Sobrang happy lang kasi at least hindi na ako pipila. Kasi usually si Ram, he needs to wait for me para lang, kasi pipila ako kasi meron siyang TSA pre-check. Pero, may one instance talaga, pinayagan ako ng custom officer na sumama ako kay Ram. So, kahit wala akong TSA pre-check, inalaw din ako kasi nga, magkasama kami.
So, yung membership ID, hindi ko na ipapakita sa inyo, pero papakita ko yung approve letter na naka-receive ko. Step 8, activate your membership. Lalagin ka ulit sa TTP account mo, i-activate mo yung global entry card kapag na-receive mo na. Paano mo i-activate yon? Encode mo yung information mo provided with the card. Yung card naman, kailangan lang yan for US land and seaports of entry, hindi sa airport. Kasi nga, membership ID lang ang hinahanap sa airport. So, paano pag gumamit ng global entry para sa ating mga baguhan? Sa airport, use the designated global entry kiosk for expedited entry. Ano yung perks ng mga members? So, membership includes TSA pre-check benefits. So, check the TSA pre-check indicator on your boarding pass. So, ano yung TSA pre-check benefits? Papakita ko na lang dito. Okay, tips para talagang successful ang ating application. Unang-una, double or triple check yung application nyo. Lahat ng details, lahat ng information na inilagay nyo, i-check na maigi bago i-submit. Next, monitor your email for updates on application status. Kasi nga, mabilis silang mag-check, mag-verify. So, lagi kayo may makikitang email notif. Usually, sa may update section ng inyong Gmail. Kasi kapag dun sa primary, hindi ko agad siya nakita and nakita ko nasa updates pala. And lastly, be honest during the interview. And that's it. Ngayon, ma-enjoy nyo na yung convenience ng shorter wait times and smoother travel experience with Global Entry. O, di ba, bongga? Kaya kung meron pa kayong mga questions, comment down below. And also, please watch yung other videos ko sa life ko here in California. Ang dami ko pang videos na hindi pa na-upload kasi meron pa akong mga gustong i-share. Kunyari, magkano yung travel sa Yosemite, magkano mag-travel sa Big Bear, sa Mammoth. Kasi syempre, bilang first immigrant, everything ay kailangan natin i-budget, diba? Pero at the same time, we wanna enjoy our lives here in US. That's why we're here, para magkaroon ng work-life balance. And as much as I enjoy it, I wanna share it with you guys. So that's it. And kung meron kayong mga request vlog or tutorials, please let me know by commenting here in the comment section. And sana mag-like and mag-subscribe kayo para marami pa akong magawa. Yun lang. Thank you so much. Bye-bye!